Ngayon po mga kababayan, ay sumagot na po itong si Willie Santiago tungkol po sa aming tinalakay ni kapatid na Rodel sa Zacarias 13:8-9 na ito, yun ay sinagot lang po namin na pinaksan itong si Wilfredo Santiago no, sa kanilang samahan na sinasabi niya na yun daw Zacarias 13:8-9 at yung Isaias 48:10 na siyang gumamit mismo, pinagbibintangan kami, pinagbanggaraw namin yung talata. Pero ang totoo, hindi ho namin pinagbangga. Sila nga gumamit nung kapatid na Rodel, di ba? Siya po mismo ang gumamit nung Zacarias 13:8-9, tapos isa sa mga sitas pong ginamit niya, yung Isaias 48:10. Na yung nasa Zacarias 13:8-9, Brad Sani, future yon, hula yon. Yung binasa niya sa Isaias 48:10, tapos na. Nangyari na. Nangyari na, tapos na. Nagbabangga talaga yon dahil ang pinatutunayan mo, isang event na mangyayari in the future, ang ginagamit mong talata para ipaliwanag kung ano yon, past tense, pasado. Ngayon, pinagbibintangan tayo, pinagbanggaraw natin. Ikaw nga ang nagbangga niyan eh. Oo. At etong in-upload niya sa kanyang YouTube, kapatid na Rodel, para sa ating mga tagapanood. At aking dadalhin ang ikatlong bahagi sa apoy, at sila'y dadalisayin ko na parang pilak na dalisay, at sila'y susubugin ko na parang pagsubok sa ginto. Ito nga po'y mangyayari, mga kapatid, sa Israel sa panahon po ng malaking kapigatian. Sila po'y dadalisayin, sinasabi po dyan, mga kapatid, na parang pilak na dalisay. Yung ikatlong bahagi, dadalhin sa apoy. Ngayon, ang tanong ko, ano ba yung apoy dyan? Ano ba kahulugan ng apoy? Pinuntahan ko po yung Isaias, mga kapatid. Sa 48, ang talata po ay 10. Narito, dinalisay kita, ngunit hindi parang pilak. Pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. Ang ating punto dyan, mga kapatid, yung hurno ng kadalamhatian. Yung hurno, may apoy o wala? May apoy. Kaya, yung hurno o apoy ng kadalamhatian, yan nga po yung Great Tribulation sa hinaharap na mararanasan po ng lahing Israel bilang pagdalisay ng Diyos sa kanila. Ngayon, yung talatang binasa po na ito, pinagbangga nila. Ayan po mga kababayan, napanood po ninyo ang video ni Wilfredo Santiago na sa kanyang bibig mismo nang galing na ang sabi niya doon po sa Isaias 48:10 na kanyang binasa, ito nga po mangyayari mga kapatid sa Israel sa panahon po ng malaking kapigatian. Sila po'y dadalisayin. Sinasabi po dyan mga kapatid na parang pilak na dalisay. Yung ikatlong bahagi, dadalhin wika sa apoy. Ngayon, tanong ko, ano ba yung apoy dyan? Yan. Ano ba kahulugan wika ng apoy? Pinuntahan ko po yung Isaias, mga kapatid, sa Isaias 48:10, kapatid na Rodel. Ano ba kahulugan ng apoy daw? Doon sa Zacarias na yung pinapatungkol niya, na yun daw ang malaking kapigatian. Ayun, ang sabi niya, Brad Sani, ang ating punto'y ka dyan, mga kapatid, yung hurno ng kadalamhatian, yung hurno may apoy o wala? Yan. Kala mo pagka hurno may apoy, pwede namang walang apoy ang hurno pagka di nagluluto, Brad Sani, no? Pag di ginagamit walang apoy yun. Ibang klase talaga to eh. O tapos sabi niya, may apoy. Kaya yung hurno o apoy ng kadalamhatian, yan nga po yung Great Tribulation sa hinaharap na mararanasan po ng lahing Israel bilang pagdalisay ng Diyos sa kanila. Talaga, akala ko naman may bago siyang sasabihin eh. Inulit mo lang na naman yung kamangmangan mo eh. Bakit? Ang liwanag naman po ng talata, mga kababayan, nilagay nga po natin uli sa screen yung talatang binasa niya. Na di umano mararanasan di umano to sa hinaharap. 48:10 ng Isaias, ito. Narito, dinalisay kita. Past tense. Past tense. Ngunit hindi parang pilak. Pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. Past tense na naman. Tapos na. Biro yung dinugtungan. Yan ikang hurno ng kadalamhatian, yan nga yung Great Tribulation na mararanasan ng Israel Sa hinaharap. sa hinaharap. Abay, ang binasa mo,
pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. Nanggaling na siya ron, Brad Sani. Tapos yun. na. At ang totoo, siya ka may sabi na naranasan na nga ng Israel yan sa Ehipto, sa Babylonia. Tapos na nga yan. Kasi ganito yan mga kapatid. Ito po'y nakaraan na pong pagdalisay sa Israel. Tatandaan natin, marami na pong pagkakataon na ang Israel nadalamhati, nahirapan sa Ehipto, sa Babylonia. Tapos sasabihin mo, mararanasan yan ng lahing Israel bilang pagdalisan ng Diyos sa kanila sa hinaharap pa, kapatid na Rodel. Oo. Tsaka isa pang puntong dapat nating mapansin. Ang dami niyang pinagsasabi, pinagsasagot sa ating Brad Sani. Merong isang punto, sa maraming punto, isa sa mga puntong hindi mo sinagot, Kapitan Kopya. Di ba ang nakasulat sa Zacarias 13:8 hanggang 9, ang dadalisayin lang at ilalagay sa apoy yung ikatlong bahagi lang. Sinabi mo na noon, pinuna ka na namin na mali ang application mo sa hula. Dalayon sa iyo, ang buong lupain o ang buong Israel ang ilalagay sa apoy. Ang nasa hula, yung ikatlong bahagi lang ang ilalagay sa apoy. Inulit mo na naman ngayon. Sinasabi mo na yung apoy, yung Great Tribulation, mararanasan ng Israel, kapatid na Sani. Kaya, yung hurno o apoy ng kadalamhatian, yan nga po yung Great Tribulation sa hinaharap na mararanasan po ng lahing Israel bilang pagdalisay ng Diyos sa kanila. Hindi ang Israel makakaranas nung apoy. At hindi naman yung Great Tribulation ng apoy. Hindi yon. Hindi talaga. Kapatid na Sani. Ang ilalagay sa apoy, yung ikatlong bahagi lang. Sa'yo, ang pinipilit mong ilagay sa apoy, yung buong lupain. Na patungkol sa Israel na sinasabi niya. Oo, wala ka sa wisyo. Wala ka sa wisyo. Tapos ipinipilit mo, pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. Yun nga po yung Great Tribulation na mangyayari sa hinaharap. Ang binabasa mo, past tense. Ang tinuturo mo, hinaharap. Hibang ka na ba talaga? Wala ka na ba sa sarili mo? Yung mga miyembro mong uto-uto, wala bang may isip sa inyo? Hindi nag-iisip ka. Di ba kayo nakakahalata sa puno ninyo? Daig pa, lasing eh. Daig pa. Dahil nga sabog. Daig ang sabog. Maniwala ka naman, no. Mga kababayan, siguro, ewan ko papanood mo yung video niya sa isang matinong isip, Brad Sani, yung hindi pa niya nabe-brainwash. Naku, pagtatawanan nitong taong ito eh. Bakit? Pinagbangga raw natin ng talata, siya nagbangga. Siya nga gumamit nun Oo. Tapos, nung gamitin niya yung talata, binangga niya yung talata. Yung mismo talata. Siya mismo, bumangga, binangga niya. Yung Isaias 48 Gis na yon, yun mismo, kinukontra niya. Binabangga niya, biro mo. Binabangga niya. Ang nabasa niya, past tense. Pinili sa horno ng kadalamhatian. Past tense na, nangyari na, di ba? At yun daw ang Yun daw ang Great Great Tribulation Tribulation na maranasan ng laing Israel sa hinaharap. Sa hinaharap. Aba sino bumabangga niyan sa sa Naku talata? naman, Ikaw mismo. Wilfredo Santiago, madilim na talaga isip mo. Talagang hindi na makakaunawa ito, kapatid na Rodel. Oo, kapatid na Sani, malabo na to. Malabo na. Kasi, sabi nga wala sa masasama na makakaunawa, di ba? Oo. Ginagamit niya rin naman yun, wala sa masasama na makakaunawa. Taong ito, hindi naman kasi mabuting tao to Oo, kapatid na Sani, kasi ang isang bagay pong hindi niya nililiwanag sa maraming pagkakataon ng kanyang pagsasalita, kapatid na Sani, yung totoong sitwasyon niya. Oo. Puro ang binabanat niya, masama si kapatid Nelly, masama si kapatid na Daniel, mga miyembro raw dito sa ating pagsasama-sama, majority raw bulaan. mga bulaan na, Mga na sinungaling. hinihikayat naman niya, kung di ba Oo. siya gago, no? Oo nga. Bulaan pala kami, ba't mo kami hinihikayat kung di ka tanga? Di ba? Puro ganon. Pero hindi niya pinagtatapat, Brad Sani, kung ano ba ang kanyang kasalukuyang kalagayan. Oo. Unang-una, tiniwalag ka rito sa aming pagsasama-sama dahil isa kang traidor. Bakit namin napatunayan traidor ka? Yang kapirasong miyembrong akay-akay mo ngayon, at saka yung mga nahiwalay sa'yo dun sa grupo ni Karas, ni Warly Santiago, yan ang resulta ng katraidoran mo. Bakit? Abay, iniipon mo yung mga yan sa unit ninyo, at saka dun sa saan lugar, sulok-sulok, tinatawiran mo ng mga maling paniniwala mo. Traidor ka. May duda ka pala, hindi mo sinasabi kay kapatid na Eli, ni kahit sa isang MIC, wala kang kinausap traidor ka. Alam mo kung bakit ka nabulgar. Meron kang isang kinausap, gusto mong tawiran ng maling diwa mo,
hindi mo na kumbinsi. Hindi ko kumpirma Nagsumbong sa kanya. ngayon. Yun. Nagsumbong. Nabulgar ngayon. Na naninira ka pala sa loob ng pagsasama-sama. Talikuran. Oo, hindi ka nagbago. Tuloy-tuloy ka sa katrayduran mo. Tiniwalag ka ngayon sa samahan. Ngayon, nagtayo kayo ng samahan, kasama mo yung Karas. Huwag mo Oo. nang sabihin nakalimutan mo yung tinayo mo. Yung Teos. Members, Church of God, Teos. Na itinayo nyo. Di ba? Huwag mo na mangitanggihan na hindi ka kasama ron. Kasama ka doon dahil yung isang mangangaral ngayon doon, yung Warley, kasama mo pa nga nagprograma Broadcast sa TV. Sa TV eh. Oo. Di ba? At sino ba nag-finance ng broadcast nyo? Kaya mo bang mag-isa yon? Hindi mo kaya yon. Hindi, ang katunayan hindi mo nga kaya, tumigil ka eh. Tapos binibintangan mo kami dahil dinimanda ka namin. Di ba? Kaya ka natigil. Kalokohan yan. Wala ka ng budget kasi, bakit Brad Sani? Tiniwalag natin dahil traidor. Traidor makisama. Hindi tapat. May duda ka pala, ba't di mo sabihin? Tapos, Tapos, nagtayo ng sarili. tiniwalag naman siya doon. Tiniwalag siya ron. Bakit? Bakit? Ikaw, sagutin mo. Hindi niya sinasagot yung kapatid na Rodel kung bakit tinatanong natin, di ba? Oo. Oh. Ngayon sagutin mo sa YouTube, eto. Bakit ka tiniwalag? Sa dati yung samahan ni Karas. Ngayon may ideya na kami kung bakit. Mm. Alam mo kung saan kami nakakuha ng ideya? Eto, merong message. merong comment sa YouTube. Sige. Basahin natin. Ito Ayan. po galing sa grupo ni Karas. Ito, sa mga kasama namin sa Members Church of God Theos Worldwide na sumama kay Willie Santiago, iniimbitahan namin kayo na pumunta sa lokal ng Bulacan ng MC OGTW. Andun po si Brad Warley Santiago. Para po alam ng mga bagong nakakapanood, yung Warley Santiago, yun yung katabi niya nang nagpo-programa sila sa Channel 13, Brad Sani. Magkasama pa sila dyan sa Church of God, Teos na yan. O ngayon, iniimbitahan namin kayo na pumunta sa lokal ng Bulacan ng MC OGTW. Andun po si Brad Warley Santiago. Aba, kapilyido niya pa. Handa po siyang sagutin ang inyong mga tanong. Lalo na po sa issue tungkol sa kung bakit itiniwalag si Willie Santiago sa ating samahang inumpisahan nang tayo'y umalis sa ABD. Hindi totoo ang alibay niya. Nahiwalay na sila ni Jane Santiago bago niya kasamahin yung anak nung kapatid na Roque. Malaking pandaraya ang ginawa niya sa inyo. Magsuri po tayo at wag humanga sa taong masama. Anong Yan. pakilala ng dati niya mga kasama sa taong ito, kapatid Rodel? Taong masama. Oh, masamang tao pala. Bakit siya masamang tao? Aba kaya nga siya tiniwalag nung samahan nila. Oh. Yun nakakapagtaka no? Ang bilis ang dalas matiwalag Sandali lang. nito. Oo. Kakatiwalag na natiwalag na naman. At ang matindi, ang nagtiwalag sa kanya, yung tinuturuan niya, yung Karas. Dahil siya tagapagturo nun Tiniwalag siya nung Karas. Ibig sabihin, mas may konti pang Delikadesa. delikadesa yung Karas kaysa sa kanya. Oo. Kapatid na Sani. Kasi Hindi matanggap nung Karas, Oo. nakukuha na siya ng babae, hindi pa sila hiwalay nung asawa niya. Oo. This is Jane Angeles. Oo. Dahil, kaya nga ito, nagkukumahog na ma-analyze siya Oo. sa kanilang kasal kay Sis Jane para na-justify niya yung pagkuha niya ng ibang babae na anak naman ng Roque, Oo, na miyembro niya. na membro niya. Sumama sa kanya. Oo. Kaya, yun ang dahilan, ayon dito sa message nila, comment sa YouTube, kung bakit tiniwalag itong si Willie Santiago. Ito pala, isang taong mangangalo niya. At Oo. hindi naman kataka-taka, kapatid na Rodel. Bakit, kapatid na Bakit Sani? kamo? Simula pa sa nanay nito, ilahi na ng kalonyero O kaya nga Kasi hindi niya pinagtatapat yung nanay niya, pangalawang pamilya ng tatay niya yung kapatid na Sani Hindi naman sila ang unang pamilya Di ba? O, pagkatapos, yung kuya niya, na itiniwalag din sa ating samahan, kasi masamang tao rin, bakit natiwalag? Tinangay ba naman niya yung asawa nung kapatid natin sa Bicol, Brad Sani, na may 4 na anak Di ba? Biro mo? Destino siya ron para pangalagaan yung lokal. Ang ginawa kinalantari yung asawa nung kapatid. 4 ang anak. Napakasakit na sa ginawa niya ng kasamaan yun. Yung ginawa ni Ber Santiago. Maganda ka, panoorin natin yung video. Sige po. Ako po si kapatid na Manny Tandog, dito po sa lokal ng Naga, distrito ng Camarines Sur, divisyon ng Bicol. Ako po ay kaanib sa ang dating daan. Nabautismuhan po ako noong December 17, 1997. Pati na rin po ang aking asawa na si Yolanda Tandog. At mayroon po kaming 4 na anak,
Ngayon po, napakasakit ang nangyari sa aming pamilya. Hindi ko po akalain na mangyari ang ganitong pangyari sa aming buhay, na mawasak ang aming pamilya. Ito po ay dahil sa kagagawan ni Bernardo Santiago. Napakasaya po ng aming pamilya, ng aking mga anak. Ngayon po, kami na lang po ng aking mga anak ang nagsasama-sama dahil sa pagkawasak ng aking pamilya sa ginawa sa amin ni Bernardo Santiago. Ngayon po, ito si Bernardo Santiago. Nung dalhin niya ang aking asawa, malaki po ang naging atraso niya sa akin. Gusto ko po siyang patayin. Gusto ko pong kainin ang kanyang atay. Dukutin ang kanyang puso. Dahil sa aking mga anak, kaya hinayaan ko na lamang sila. Alam ng Diyos kung gaano ako napuot sa kanya. Pinigilan ko lamang ang aking sarili. Alam ni Bernardo Santiago na dati akong sundalo. Kumain na rin ako ng tao. Pero sa kabila ng lahat, hindi ko ginawa yun sa kanya. Sapagkat alam ko na asawa lang ang nawala sa akin. Kaya ito lamang po ang masasabi ko, na itong si Bernardo Santiago ay isang masamang tao. Sumira siya ng pamilya. Sinira niya ang buhay namin. Halos pati kinabukasan namin. Dahil sa taong ito. O yan po, mga kababayan, napanood po ninyo kung gaano kasakit yung ginawa nitong kuya nitong si Wilfredo Santiago na mang-aagaw ng asawa ng may asawa. At ngayon naman, itong si Wilfredo Santiago, kumuha naman ng ibang babae. Oo. Ano ibig sabihin, Kapatid Rodel? Abay, mangangalo niya ito. Mangangalo niya. Oo. Masamang tao nga, kaya nga tiniwalag sa samahan nilang Teos kila Karas pagka mangangalo niya, may karapat na bang mangaral ng salita ng Diyos, Kapatid Rodel? Ay, wala yung kapatid na Sani dahil maliwanag naman ang sinasabi ng Diyos Ang Diyos kasi, maselan yan pagdating sa mga kinakasangkapan niya, kapatid na Sani. Sabi sa Biblia, sa mga propeta ng Jerusalem naman ay nakita ko ang kakilakilabot na bagay. Sila'y nangangalo niya. Kakilakilabot na bagay pala yung Brad Sani. Nang isang nagpapanggap na propeta o nangunguna, nangangalo niya at nagsisilakad sa mga kasinungalingan. O tama-tama kay Willie Santiago to. Puro kasinungalingan ang pinagsasasabi. Tapos, at kanilang pinalalakas ang mga kamay ng mga manggagawa ng kasamaan na anupat walang humihiwalay sa kanyang kasamaan. Silang lahat ay naging parang Sodoma sa akin at ang mga nananahan dito ay parang Gomora. Hindi ko sinugo ang mga propetang ito. Gayon may nagsitakbo sila. Ako'y hindi nagsalita sa kanila. Gayon may nanghula sila. Napakaliwanag niyan. Yan. Kapatid na Sani. Talagang ito, nanghasa lang ng mga aral Oo. Ang Diyos na nga ang may sabi na hindi ko sinugo ang mga propetang ito. Sino yon? Mangangalo niya. Mangangalo niya, kagaya ni Wilfredo Santiago. Oo. Kaya imposible na yung tao na yan makaunawa ng salita ng Diyos. Sakarias o yung Isaias 48:10 lang, hindi niya naintindihan Kapatid na Rodel Akala ko naman ngayong umulit siya, ire-reforma niya yung mali niyang sinabi. Inulit niya uli. Kapatid na Sani, talagang yun ang kanyang paninindigan. Inuulit niya na naman yung kanyang Oo, pamambangan. pinagbanggaraw natin ang talata, siya bumabangga sa talata. Ang binasa mo, kung di ka batanga, ang binasa mo, tapos na, pinili kita sa hurno ng kadalamhatian. Abay, sukat dugtungan mo, yan nga po yung Great Tribulation na mangyayari sa hinaharap, mararanasan ng Israel. Mali ka na sa timing, mali ka pa sa sa application. Bakit? Yung Zacarias 13:8 hanggang 9, Brad Sani, future. Ang binasa, past tense. Sa Zacarias 13:8 hanggang 9, ang dadalhin sa apoy, yung ikatlong bahagi lang. Sa kanyang dadalhin niya sa apoy yung buong lupain ng Israel. Oo. Brad Sani, Yung issue na yun, hindi niya sinasagot yun. wala, hindi niya masagot tapos sumagot ka pa, palpak pa rin pala yung sasagot mo. Paimbabaw ka pa kasi alam mo, ang maganda, kahit na ikaw talagang nagpakasama-sama na, manindigan ka sa sinasabi mo. Pag talagang pinanindigan mo, ituloy-tuloy mo, dire-diretso mo. Ang hirap sa'yo, wala kang prinsipyo. Bakit? Biro mo, hindi naman ikakayo yung mga leader ba't ko kayo kikibuin?
Nagsasal na ako ng oras sa inyo. Kumibo ka naman. Kaso pag gibo mo, mukha lalo ka na balaho dito sa ginawa mo. Pinagbibintangan mo kami, pinagbangga namin yung talata. Ikaw, una-ulo mong sumasadsad dun sa talata eh. Ang binasa mo, past tense, tapos papakahuluganan mo, future. Nako, mga kababayan. Ewan ko wala na bang natitira diyang miyembrong marunong pang mag-isip at may sentido kumun pa? Abay, batukan nyo naman yung ano nyo. Yung puno-punuan nyo riyan. Na nananaginip yata ng gising. Ako, Brad Sunny, naniniwala ako, daig nito lasing eh. Daig nito lasing, wala sa sarili. Wala talaga sa sarili. Lasing ka na kasi sa ambisyon mo na maging tagapangasiwang pangkalahatan. Akala mo kasi kung lalaban ka kay kapatid ni Eli, akala mo siguro maraming kapatid dito ang sasama sa'yo. Nagkamali ka, sinumbong ka nga eh. Nabuking ka tuloy. Di ba? Bakit? Kasi, alam mo, yung mga itinututol-tutol mo na yan, matagal mo nang kinikim-kim-kim yan. Di ba? Hindi ka lang naghahayag kasi gusto mong makagapang pa. Kaya may nababalitaan pa tayo, Brad Sunny, nagdo-donate pa ng linoleum sa lokal eh. Oo, Di ba? para Pero, makakuha ng kala mo, simpatya. gumagawa ng mabuti. Pero hindi, nangungumbinsi ka lang. Natapat ka sa isang kapatid na talagang kapatid sa Diyos. Hindi mo na kumbinsi. Sinumbong ka. Eto ngayon. Nabulgar ngayon ang katrayduran mo. Traidor ka kasi eh. Di ba? Kasi, tinan mo yung karas na napaniwala mo sa kasinungalingan mo. Nung makitang masyado ka ng garapal, tiniwalag ka eh. Ngayon na ako nakakita ng ang tinuturuan ay tiniwalag yung nagtuturo eh. Kapatid na Sunny. Di ba? At saka kayong dalawa ni Warly, paliwanag mo sa tao. Bakit dati dalawa kayong tahol ng tahol dun sa sa Channel 13 eh. Bakit ngayon mag-isa ka na lang? At ngayon iniimbitahan yung mga sumama sa'yo na makipag-usap dun sa Warly na partner mo dati. Maniwala ka. Paliwanag mo sa tao. Huwag kang sa walang kibo. Total, kinibo mo na rin lang kami eh. Tuloy-tuloy mo na. Huwag ka nang mahiya. Yan, sagutin mo yan Hihintayin namin yan. Ngayon, meron pa kaming mga sasabihin. Abangan mo.